Hi, welcome back to my channel. This is the Mr. Channel, and on this episode, we will do a little discussion lang on what I've learned from the last video I did, which is the Senate hearing of DOH with Senator Raffy Tulfo and Senator Bongo. And medyo may part doon na na-bother lang ako and na-moved ako to do some thinking na yung parang gustong mangyari ni Senator Tulfo, which is to sort of ban the selling or the availability of branded drugs or medicines sa mga public hospitals natin. So that really bothered me because for me that is so parang anti-progress. And so I asked ChatGPT ano ba talaga dapat yung ginagawa ng isang pro-poor politician or pro-poor public servant? So I asked it, ChatGPT, and here is the answer from ChatGPT. And so um, let's just go through it and discuss in bits ano na ba or kamusta na ba yung work or contribution or impact ni Senator Raffy Tulfo sa mga items na to. Kumbaga, kamusta siya dyan sa mga yan? Okay? Kasi siya naman yung palaging bukang bibig in every Senate hearing nga na para sa, ang ginagawa niya daw is para sa ikabubuti ng ating mga pobreng kababayan. So, let's go through it. So, ang sagot ni ChatGPT to my question, what should a pro-poor politician or public servant be doing? So, sabi niya, a pro-poor politician or public servant should prioritize policies and initiatives aimed at improving the lives of the poor and marginalized communities. So, keyword is improving. The priority is improving the lives of the poor and marginalized. So, dapat ang prioridad niya is paigihin or i-upgrade, i-level up yung mga buhay ng um, mga mahihirap nating mga kababayan. Yun dapat. So, here are some key actions or yung mga pwede nilang gawin to do itong pagtulong sa pag-angat sa antas ng buhay ng mga kababayan natin. So, number one, economic empowerment. So the public servant should implement programs to create job opportunities, vocational training, and support for small scale entrepreneurship in low income communities. This could include microfinance initiatives, business development support, and access to markets. So dito ba, ano na bang nagawa ni Senator Raffy Tulfo pagdating dito? In terms of creating job opportunities, for me, in my opinion, medyo bagsak siya dito because of what he did or because of the consequence of his words pagdating dun sa mga OFW natin na supposedly is papunta ng Kuwait last year. So parang inabot na ng isang taon and I'm not sure if meron ba siyang ginawa para malang matulungan yung mga departamento na um, in charge or nagtatrabaho para dun sa mga OFW natin. So that next, social welfare. So the public servant should strengthen social safety nets such as cash transfer programs, food assistance, and subsidized health care to ensure the basic needs of the poor are met. This could also involve housing assistance programs and support for education, including scholarships and school meal programs. So, in terms of social welfare, meron na ba siyang na-contribute? As far as I can remember, may issue siya dun sa PTA ng department, hindi naman sa Department of Education yun, but meron siyang issue with the
PTA or Parent-Teacher Association. And I don't think naintindihan ni Senator Raffy Tulfo yung essence bakit tayo merong mga Parent-Teacher Associations. So, pagdating sa social welfare, I'm not really sure. Okay? Next, infrastructure development. So invest in infrastructure projects that directly benefit poor communities, such as improving access to clean water, electricity, transportation, and sanitation facilities. This can help reduce barriers to economic and social participation. So, in terms of this, I don't think meron nang nagawang impact na malala si Senator Tulfo because primarily yung Committee niya on Energy, wala pa siyang nagawa about our electricity bill. And parang may issue pa before na sort of nag-credit grabbing siya dun sa case ng Iloilo. Sa case ng electricity doon sa Iloilo. Like, he posted something on his page, sort of claiming na siya yung gumawa ng paraan para matulungan yung mga kababayan natin doon sa Iloilo, which is really medyo nag-earn ng sort of criticism to a lot of content creators din na nakapansin nun. I mean, if he wanted to sort of magnify yung success or yung update dun sa pagtulong dun sa mga kababayan natin sa Iloilo, he could have just, okay, post it dun sa website niya or dun sa page niya, but give credit due to those people who really worked on the project or on the problem, who worked on solving the problem. Kaso parang hindi ganun yung ginawa niya. Parang ang dating ng post niya is siya yung nag-solve nung issue. So, yon. Pagdating dito, I'm not really impressed. How about you guys? Wait. I need to just pause a little bit. Hold on, kasi medyo naglo-lowbat yung ating laptop. Give me a moment. Okay, we're back. Sorry. Naglobat ang ating laptop. Okay. To continue, next, number 4, land reform. So, public servants should implement policies that promote equitable land distribution and provide secure land tenure for smallholder farmers and landless rural communities. Land reform can help address inequalities in access to resources and opportunities. Ay, wala akong comment dito. Yeah, wala akong comment dito. Sorry. Next, education and skill development. So, public servants should prioritize education and skill development initiatives tailored to the needs of the poor, including adult education programs, vocational training, and initiatives to improve literacy and numeracy. In terms of education and skill development, may thing si Raffy Tulfo doon sa PTA, yung Parent-Teacher Association, if you can remember, gusto niyang matanggal, mawala, or something. And I think hindi niya naiintindihan yung tulong na nadadala ng mga PTA sa eskwelahan as well as sa welfare na rin ng mga estudyante. Kasi sa mga PTAs na yan, nanggagaling yung mga donations ng mga equipment sa school, mga resources like, kunyari, mga books, reference books, yung mga instruments and tools sa, let's say, sa mga science lab or kung anumang mga labs nila or, let's say, computer labs, ganyan sa school, yung effort or yung fundraising effort ng PTA sa mga, let's say, if merong i-construct na facility sa mga schools. Yan, dyan nanggagaling or
most of the time tumutulong yung mga PTAs, which yung issue ni Raffy Tulfo sa kanila is very ano ba, parang for me, in my opinion, is reklamo ng iilang tao lang. Hindi naman siya reklamo ng karamihan ng tao sa Pilipinas. So, I think yung mga na-inconvenient lang ng mga PTAs na to yung nagrereklamo sa kanya. Also because meron kasi tayong mga parents na talagang may pagka-abusado na nagrereklamo sa mga ganyan. Pero pag tinignan mo naman, nakikinabang din naman yung mga anak nila. Kasi yung mga efforts ng mga PTAs ay pangkalahatan dun sa isang section or sa isang school or sa isang grade level. So, yun, I think yung gusto mangyari ni Senator Tulfo in terms of the PTA is medyo detrimental sa progress ng education system natin. Yun, wait lang. Yun. Next, healthcare access. Expand access to affordable healthcare services, including primary health care, maternal and child health services, and preventive care. This could involve building more healthcare facilities in underserved areas and subsidizing health costs for low-income families. Eto, dito na papasok yung concern ko dun sa gusto mangyari ni Raffy Tulfo na i-ban or alisin yung branded medicine or branded drugs sa mga medicine drugs dun sa mga public hospitals. Kasi dapat nga, wino-widen or ine-expand yung access ng mga kababayan nating mahirap dun sa medical help or medical facilities na meron yung bansa natin. Tapos gusto niyang limitahan. So, 'di ba? Nakikita niyo ba yung mga magiging problema natin pagdating sa health kapag nabigyan pa ng mas malaki or mas maraming power si Raffy Tulfo, si Senator Raffy Tulfo. So, 'yon. Nandyan siya. Number 7, in terms of empowerment and participation. So, a public servant should foster participatory decision-making processes that empower poor communities to voice their concerns, participate in policymaking, and hold public officials accountable. This could include community-driven development projects and mechanisms for citizen feedback and oversight. I think dito sa part na to, in terms of how Senator Tulfo is interacting with other public officials, yung sa parang kagustuhan niyang ma-hold accountable yung mga public officials, let's say sa mga issues or problems na na-encounter sa government ng mga mamamayang Pilipino, kapwa natin mamamayan, sa kagustuhan niyang i-hold sila accountable, na nakasarado yung utak niya to understanding kung ano ba yung proseso ng mga government agencies para malaman kung saan nagkakaroon ng problema. Basta gusto niya lang pananagutin sila. Hindi na siya, kumbaga, inaalam yung bottom ng problema, bakit nagkakaroon ng problema. Basta kung ano yung isinumbong sa kanya ng mamamayan na may issue or nagkaroon ng problem, hanggang doon lang siya. Gusto niya lang mabigyan yun agad ng band-aid solution para lang wag masabing hindi siya tumulong. So, I think with this, medyo may issue ako sa kanya pagdating dito. No? Even yung in terms of participate in policy making, yung mga Senate hearing in aid of legislation, kapag ine-explainan siya kung kung ano yung flow ng policy, hindi siya nakikinig eh. Gusto niya lang
i-insist kung ano yung naisip niyang gagawin without even trying to understand, or hindi man lang niya sinusubukang intindihin kung yung suggestion niya ba saswak dun sa kasalukuyang policies or rules ng mga sangay ng gobyerno natin. So, hindi masyadong collaborative yung personality ni Senator Raffy Tulfo pagdating sa policy making. And right now, sobrang hilaw na hilaw pa yung experience niya and yung knowledge niya in terms of their legislative work. So, yan. Number 8, addressing inequality. A public servant who is pro-poor should implement policies to reduce income inequality and promote social inclusions, including progression taxation, anti-discrimination measures, and affirmative action programs. I think if you can remember, may issue siya doon sa tawag dito, issue sa minimum wage rate na I cannot fully explain it well, pero try to look for yung video ni Attorney Libayan about dun sa issue ni Senator Raffy Tulfo sa minimum wage nung nag-hearing sila about sa budget ng DOLE ata. Basta may issue siya sa minimum wage earners and I think yung parang sanction na ibibigay dun sa mga companies na hindi nagpapasweldo ng minimum wage or yung mga businesses or companies na nagpapasweldo ng below minimum wage, gusto niya ipasara. Kasi sa kagustuhan niyang magdating pinaglalaban niya yung equality or karapatan ng mga manggagawang Pilipino, but without thinking na kapag pinasara mo yung isang kumpanya or isang business is mas maraming mawawalan ng trabaho. So, medyo mas napapaboran niya lang yung mga empleyadong may issue or naka-encounter ng problema sa mga employers nila. So, I think dito medyo, again, hindi rin impressive yung solutions na ino-offer ni Senator Tulfo during those Senate hearing sessions before. Yan, environmental justice. So, a public servant who is pro-poor should recognize the disproportionate impact of environmental degradation and climate change on poor communities and implement policies that promote environmental sustainability while safeguarding the livelihoods of vulnerable populations. I cannot think of anything about Senator Tulfo on this subject. So, if meron kayong maisip, kindly comment sa comment section below because right now ako wala akong maisip. So in terms of corruption control, ayan, a pro-poor public servant should combat corruption and ensure that public resources are effectively and transparently allocated to benefit the poor. This could involve strengthening anti-corruption laws, promoting transparency and accountability in government processes, and empowering anti-corruption agencies. Here, yung masasabi ko about Raffy Tulfo pagdating dito is masyado siyang parang grandstanding or masyado siyang nagpapabibo to show people, para ipakita sa tao na kung gaano niya gustong labanan ng korupsyon sa gobyerno natin. To the point na yung pagpapabibo niya is sobrang baseless or sa sobrang ingay, sa sobrang pabibo niya is dinadaan niya lang sa mga antics niya without
the backup ng data and evidences na magpo-prove na may mga korupsyon. Mahilig siya every time merong Senate hearing in aid of legislation, mahilig siyang mag-pinpoint dun sa mga resource person na kausap niya na imbes na hugutan niya ng information, ng bagong kaalaman, is mas parang on the attack siya to say or to pin down yung tao na may corruption sa ano nyo, sa sangay nyo. May corruption dyan sa department nyo kasi ganito yung nangyayari dyan sa department nyo na parang minsan borderline kwentong barbero yung binibigay niyang mga examples eh. Meron siyang examples sa sasabihin na scenario pero wala naman siyang hawak na backup na data ng evidence na kaya niya nakwento yun is because of these documents, because of these evidences. Wala naman siyang ever napakita ng ganun eh. Palagi siya kunyari mag-aangat ng papel na itong ebidensya ko, ganyan. Pero hindi naman talaga niya pinapakita dun sa session. Madali namang ipakita dun sa session kung valid yung evidence niya kasi may projector naman sila doon, may monitor sila doon, may screen sila doon. So parang if talagang gusto niyang i-combat yung corruption, dapat right then and there, papakita niya na. At saka ilang years na from the time na nanalo siya, ilang Senate hearing na, palagi siyang may sinasabing may korupsyon dyan sa departamento nyo. Alam ko yan. I know that for a fact. Pero bakit parang sinasabi din niya minsan na may ebidensya siya na may korupsyon dyan. So parang may ebidensya ka pala, Senator Tulfo, na ng korupsyon dun sa isang departamento. Anong ginagawa mo pa? Bakit natutulog sa iyo yung ebidensya? Bakit hindi mo yan itinatakbo at ikinakasa into one case, corruption case, na mag-expose dun sa government agency na yon or department? Anong ginagawa nun sa'yo? Bakit nakatenga yun sa'yo? Tas malimit pa sinasabi niya, matagal na yan, alam ko yan for a fact. Tapos sasabihin niya, it's been going on like this, na in his many years of experience na nakaka-receive siya ng mga reklamo, mga report on corruption sa iba-ibang department ng government natin or iba-ibang agencies ng government natin. Meron siyang hawak na mga ebidensya ng korupsyon pero hindi naman niya ginagawa ng paraan. Diba? Naisip niyo ba yon? Bakit parang nananakot ka ng nananakot na i-expose mo pero hindi mo naman talaga ine-expose? So parang ginagawa mo lang bala yung sinasabi mong may alam kang korupsyon na nangyayari doon sa isang departamento pero para lang later on makaka-take advantage siya doon sa agency na yon kasi meron siyang hawak na bala, 'di ba? Parang ganun palagi yung ano niya, yung dating niya. Lagi niya sinasabing alam kong may corruption diyan pero alam mo pala bakit wala ka pa rin ginagawang aksyon hanggang ngayon? Bakit kailangan doon pa sa Senate hearing, kung kailan in-schedule yung Senate hearing na yon in aid of legislation, doon mo lang sasabihin. Doon mo lang ika-clarify na ano yung nangyayaring corruption dyan sa departamento nyo. Pwede mo namang gawin yun ng walang executive session or walang Senate hearing in aid of legislation eh. Diba? Kumbaga, makapag-meeting ka doon, papunta ka doon, i-clarify mo or kung kompleto yung ebidensya mo, sampahan mo agad ng kaso yung department na yun or kung sino man yung tao na yun na sinasabi mong corrupt within that department. Dapat, kung hawak mo yung mga ebidensya na yan, noon pa lang, ginawa mo na ng paraan yan, edi dapat ngayon, bumibilang ka na ng mga issues na na-resolve mo ng mga korupsyon. Hindi mo kailangan mag-antay ng Senate hearing bago mo ma-solve yung mga korupsyon na yan na sinasabi mo kung totoong may mga korupsyon kang nalalaman. Yun lang yung opinion ko about this in terms of corruption control. Kasi siya din naman yung medyo
medyo may kayabangan sa pagsisiwalat sa nalalaman niyang korupsyon within dun sa mga government agencies natin, and yet, hanggang sabi lang siya na may alam siya. Pero yung alam niya hindi naman lumalabas. Hindi naman nagkakaroon ng resolusyon or hindi naman nagkakaroon ng ano bang tawag mo doon? Hindi nagkakaroon ng solution or ending. 'Di ba? Parang nag-iipon lang siya. Ipon lang siya ng ipon ng mga reklamo, ng mga ebidensya, ng mga knowledge. Iniipon niya lang pero hindi niya naman sinosolve. So, how are you then, Senator Raffy Tulfo, being a pro-poor, helping the poor, kung iniipon mo lang yung mga nalalaman mo tungkol sa korupsyon dyan sa sarili mo, sa department mo, or sa opisina mo, or dyan sa show mo? Ba't iniipon mo lang dyan? Eh di dapat kung sinolve mo yan, medyo umaangat na yung antas ng kalagayan o ng buhay ng mga maraming pobreng kababayan natin. 'Di ba? So overall, a pro-politician or public servant should prioritize policies and actions that address the root causes of poverty and promote inclusive development, ensuring that the most vulnerable members of society are not left behind. Prioritize policies and action. Dito may question ako. Kasi, sorry, excuse me, halatang-halata nating lahat nitong last two Senate hearing sessions this week lang na hindi nagstay masyado ng matagal si Senator Raffy Tulfo dun sa mga sessions na yon. He stayed for about ilang hours lang. 1.5? And then, alam nating lahat kung saan siya nagpunta after. Which is dun sa Raffy Tulfo in Action program niya. Which is not part of the government. So, yung work, yung time na sinispend niya doon sa kanyang programa ay work and time na dinadagdag niya doon sa private foundation na yon. Hindi naman yon public. So, hindi siya nagpa-public service doon as a senator. Hindi yon counted as constituent work. Kasi, hindi ka naman nagtatrabaho sa government natin kapag nandun ka. Nagtatrabaho ka para dyan sa business na yan. That is, and para dyan sa TV network na yan. Kung meron man siyang broadcast or kung broadcasted din yung mga episodes niya sa kanyang YouTube channel sa TV network, TV5 network. So you're doing work for that TV station, not for the government of the Philippines. Eh dapat as a senator, 100% or 100% of your working time should be allotted in the service of the Filipino people. So, ganon kung pro-poor ka. Eh, sa mga suggestions ni Senator Raffy Tulfo nowadays, and every time meron siyang mga mga Senate hearing sessions, yung mga suggestions niya is, pag inisip mo ng maigi, is parang, teka muna, para ba sa mahihirap talaga yung sinasuggest mo? Or hindi? And most likely, sa mga political analysts, sa mga political critics, they can tell na parang hindi yata pro-poor yung mga actions and suggestions and stand mo, Senator Raffy Tulfo. So, that's the question. So, sa mga Tulfo fanatics, if in any way meron kayong na-pick up or natutunan dito sa mga in-enumerate kong mga activities na dapat ginagawa ng isang politician or public servant,
as a pro-poor person, try nyo nang maglista-lista kung ano ba kung ang mga pinaggagawa ba ni Senator Raffy Tulfo ay sumaswak or sumasakto or sumasagot sa mga activities na to. Because right now, as we can see, medyo hindi. Medyo parang lumilihis sa pagiging anti-poor talaga yung mga recommendations niya, mga suggestion niya, yung mga gusto niyang mangyari kapag lagi niyang sinasabi, gusto ko gantong gawin nyo, gusto ko ganto ang gawin mo sa mga resource person na ini-invite nila dyan sa Senate. So, yun lang. Sinishare ko lang sa inyo kasi ako talagang napaisip ako nung narinig ko yung gusto niyang mangyari sa medicines, sa medicine supply sa mga public hospitals. Parang that's really bothering for me na gano'n yung gusto niya. So parang what more in the future kung siya yung naging president. So I think sa mga tool fanatics out there or sa mga simpleng mamamayan or sa mga maarting mamamayan na kagaya ko, katulad ko, let's start thinking and let's start parang projecting if in the future makakatulong ba yung mga sinasabi ni mga gustong mangyari ni Senator Raffy Tulfo para sa ating lahat, hindi lang para sa mga mahihirap. Kasi hindi lang naman yung mga mahihirap ang Pilipino dito sa Pilipinas. Right? So, at this point, I'd like to thank you for watching. If you reach this point, please do leave a comment. Like yung sinabi ko nga kanina, may mga parts dito na hindi ko rin, wala rin talaga akong masabi or hindi ko alam kung ano pa yung stand ni Senator Raffy Tulfo sa mga ibang mga activities dito. And I think these are just part of the many things that they can do. It's not everything or the only thing na dapat ginagawa ng isang pro-poor public servant. And hindi lang kay Senator Raffy Tulfo, dapat natin kino-cross-check itong list na to. I think we should also have this kind of list serve as our guide sa pagkilala sa iba pang candidates na tatakbo in the next coming elections. Okay? I think pag ganon tayo, then we will become better voters in the future. Yon, kung gusto mong maging mas mabuting mamamayan na at mas mabuting botante. Okay? So again, thank you for watching. Thank you for watching this episode. Have a good life. Smile always. Bye-bye.